And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May relasyon ang asawa ko at ang katulong niya. Hi DJ Rocky. Matagal-tagal na akong hindi nakakasubaybay sa iyong programa. Na-busy ako. At tanging sa YouTube lang ako nakakapanood. Pero eto ako. Sa kasalukuyan, may pusong durog na durog. Sana ay mabigyan niyo ko ng advice kung paano mag-move on na walang galit. Itago mo ko sa pangalang Mai. Isa akong Phil-Canadian. At ito ang aking secret file. Ako ay legally married sa aking long-time LDR boyfriend na si Louie. Taga dito lang din siya sa amin. Bago naging kami, hindi kami nagpapansinan. Nagsimula ang lahat sa isang personal message niya sa akin sa Facebook. That time, nag-aaral siya sa Tuguegarao. At ako naman ay nasa Ilocos. Tandang-tanda ko pa ang unang sinabi niya. Hi, kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? I replied, Hello, okay naman. Nandito ako ngayon sa Ilocos. And then he asked, Anong ginagawa mo dyan? Nag-aaral ka pa rin ba? Then I replied, Oo, nag-aaral pa. Sige, pa-out na ako sa comp shop ha. Next time na lang uli. Kung gusto mo mag-text tayo. And then nagpalitan kami ng numbers. Naging madalas ang pagte-text namin at lumipas ang ilang mga buwan. Tinanong niya ako kung sino ang boyfriend ko. And then I said, Wala. Ikaw pa lang pag pumayag ka. Biro ko lang naman sa kanya. Unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. Aaminin ko. At masasabi ko rin na hindi ako yung good girl kind of student. Medyo magulo ang utak ko. And I remember praying to God. Lord, wala akong karapatan na manghingi sa'yo pero kung ibibigay mo sa akin si Louie, pangako, aayusin ko ang buhay ko. Nakinig naman si Lord. Makalipas ang isa o mahigit na isang taon, nagkasabay kami sa aming hometown at nakita ko siya. Sobrang bait niya. Sobrang gwapo. At maginoo. Mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang sa nalasing siya at naging kami. Noong sinabi ko sa tatay ko na si Louie at ako ay may relasyon, tinanggap naman siya ng pamilya ko. Mga 3-6 na buwan ang nakalipas. May ipinakilala sa aking babae si Louie. Ang sabi niya, best friend niya raw ito. At lagi niya raw itong ka-text.
Iba yung kutob ko ron. Pakiramdam ko, yung best friend niya na yon, may gusto sa kanya. Sinabi ko yung nararamdaman ko kay Louie at nakiusap ako sa kanya na kung po pwede ay layuan niya. Pero hindi niya nilayuan. Dumating pa nga sa punto na nagpo-post yung babae sa Facebook niya. Best friend o girlfriend, sino ang mananaig? Hanggang sa napagod na akong magbigay ng enerhiya sa bagay na hindi ko naman kontrolado. Hinayaan ko na lang. Then year 2016, sumakay na ng barko si Louie. Parehas kaming takot sa pwedeng mangyari. But we made a promise na magko-communicate kami at kami pa rin hanggang huli. Okay naman kami. 2 buwan matapos siyang umalis, lumipad na rin ako papuntang Canada. Mahirap nung una pero nagawa naming mag-survive. At habang nasa Canada ako, sa umagay nag-aaral ako ng French. Sa hapon na may nagtatrabaho sa factory. Mga 12:30 ng madaling araw na ako nakakauwi. Gigising ng 5:30 ng umaga para maghanda sa French class. Konting-konti lang ang tulog ko. Pero nagbibigay pa rin ako ng oras kay Louie para makapag-usap kami kahit papano. At dahil mahirap ang internet sa barko, nagsasabi lang siya sa akin na i-login ko ang FB niya sa phone ko para from time to time, ma-check ko kung meron siyang urgent na message. Then one night, magkausap kami ng madaling araw. Pero mas maaga siyang natulog. Naintindihan ko naman yun. After 30 minutes na nagpaalam siya, hindi ako makatulog dahil ilaw ng ilaw yung cellphone ko. Ang daming notification. Ang alam ko, yung GC nila ng mga kapatid niya yun. So I ignored it. Kaya lang hindi pa rin tumitigil yung pag-ilaw ng phone, nakakabahala. So nag-decide ako na mag-login para sana tanggalin sa Messenger app yung account niya. Laking gulat ko na lang na nade-delete yung message na pumapasok. Yun pala, may kachat na siyang iba. At dahil doon nag-away kami. Sabi niya sa akin na meron nga siya sanang plano na manligaw ng iba. Hindi ko siya kinausap ng ilang buwan. Dahil grabe yung naramdaman kong sakit nun. Akala ko hindi na yun mauulit pero nasundan pa ng ibang babae. Pero okay lang yun. Pinatawad ko siya at tinanggap pa rin sa buhay ko. Then year 2018, month of June. Sabi ko, parang gusto ko magbakasyon sa Pasko. Sakto, November ang end ng kontrata niya. Pagdating ng November, ang sabi sa akin mukhang i-extend siya dahil magpapasko at walang gustong sumampa. Inadvisean siya ng kapitan ng barko na pwede siya tulungan mag-request na hindi ma-extend kung may pwede siyang idahilan. Kasal o kaya may kapamilyang nagkasakit or namatay. Pero kung ang rason ay ang pagpapakasal, dapat ay magpakasal talaga siya dahil pag bumalik siya na single pa rin ang status, ay pwede siyang ma-blocklist. And so nagpakasal kami. Walang romantic proposal, walang big celebration, it was all a secret. Dahil ang buong pamilya ko ay nasa Canada. At magpapakasal kami sa taon na yun para makabalik pa siya uli sa trabaho. Though,
Pinlano naman na talaga namin na magpakasal sa sumunod na taon. So everything was set for the 2020 wedding. But then COVID hit. We had to cancel. It was the same year nang ma-diagnose ako with PCOS. Minimum interval ng period ko is 10 months apart. I was gaining so much weight and the possibility of having a baby was very slim. Sinabi ko yun sa kanya. And then sumagot siya na wala palang silbi na magsama tayo. At bilang isang babae, masakit yun para sa akin. Hindi ko naman ginusto. Mga 2 weeks akong hindi kinausap ni Louie. At nung makapag-usap kami sa wakas, lasing siya. Tinanong niya sa akin na paano raw kung makabuntis siya ng iba, pero sa akin pa rin siya uuwi, matatanggap ko raw ba yun? Siyempre, ang sagot ko dun ay hindi. Sabi ko, palalayain ko naman siya, basta daanin niya sa proseso. And since then, hindi na kami bumalik sa dati. Hindi kasi matanggal sa isip ko yung sinabi niya na gusto niyang itry mambuntis ng iba. Dumating sa puntong hindi ko siya kinausap ng 2 buwan dahil siya ang hinihintay ko na unang mag-message sa akin. Nasaktan kasi ako. And fast forward to November 2022. We started fixing things up. Sabi ko, bigyan pa natin ng tsansa because I prayed for him. Doon nag-uusap naman kami between year 2020 to 2022, although hindi nga lang ganun ka-sweet as before. And then Feb 14, 2023, a woman messaged me. This woman was asking, how was my relationship with my husband, kung kami pa ba? Ang sagot ko, opo, kami pa. But I was so scared to know kung sino siya sa buhay ng asawa ko. And she was the messenger. Ang messenger ay kapatid ng asawa ng pinsan ni Louie. Itong si Louie ay may kamag-anak sa QC na tinutuluyan niya kapag nasa Maynila siya. Sila ay may katulong na ang pangalan ay Melanie. At si Melanie at ang asawa ko ang may relasyon. Yep. Si Louie at ang katulong nila ay may relasyon. Pagkarating sa akin ng balitang to, yung una kong ginawa ay nag-PM sa tita ni Louie na amo ni Melanie. Ang sabi ko, tita, kayo po ba ang amo ni Melanie? May nabalitaan kasi ako. Agad akong tinawagan ng tita ni Louie. At ang bungad sa akin ay, makinig ka ha at ipapaliwanag ko. Doon ko na nakumpirma na minsan pala ay pinagalitan nila si Louie dahil dito. Si Melanie ay may asawa at 2 anak na. Isang araw nagpaalam na uuwi ng Pangasinan si Melanie. Kinabukasan ay tumatawag ang asawa nito at hinahanap siya dahil nag-aalala. Alam niyang uuwi ito pero hindi raw nakauwi. Doon nila nalaman na si Melanie at ang asawa ko pala ay lumabas. Nag-overnight. May nangyari sa kanila. At hindi yon ang una at huling beses. Pinagmamayabang pa ni Melanie sa mga kasama niya na uuwi silang 2 sa Cagayan pagbaba ni Louie sa barko. Sa puntong yun, ay isinend ko na sa mga kapatid ni Louie lahat ng conversations para alam nila ang kalokohang ginagawa ng kapatid nila.
At si Louie naman nung mabasa ang message ko, ang idinahilan sa akin, puro paninira lang daw yun sa kanya. Hanggang sa kalaunay, napaamin ko rin siya. At sa lahat ng to, DJ Rocky, ang masakit dito ay sinisisi niya ako dahil marami raw akong pagkukulang. Alam ko naman yun dahil magkalayo kami. Pero bago pa kami magpakasal, LDR na kami so hindi yun rason. Gulong-gulo ako ngayon at punong-puno ng galit ang puso ko. Lalo na't yung buong pamilya niya parang kinakampihan pa siya. At ang sisi ay sa akin pa. Na kaya nagawa ni Louie ang lahat ng yun ay dahil sa akin. Kesyo, hindi ko raw kinuha rito. Pero paano ko nga kukunin dito? COVID nga no? Hindi ko naman kontrolado yun. Ano bang dapat kong gawin? Alam ko sa puso ko na kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang ginawa nila. At alam ko na hindi ko na kayang pagkatiwalaan pa si Louie. Gusto ko na ring humiwala eh. Pero paano ako mag-move on? Hindi lang ako ang sinaktan niya, kundi ang buong angkan ko dahil tinanggap at minahal nila si Louie. Pamilya ang turing sa kanya. Sana mabigyan niyo po ako ng advice. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mai. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. May shooting na naganap sa tapat ng bahay namin. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Daryl. At ito ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Ni hindi ko na nagawang gamitin ang cellphone ko para kumuha ng picture o video man lang sa aking nasaksihan sa huli. Isang gabi, bigla na lang kasi akong nasilaw sa dami ng mga ilaw na tumambad sa tapat ng bahay namin. Maraming umuusisa, maraming nakatingin, at marami ang napapanganga
sa hindi pangkaraniwang kaganapan sa aming kalye. Oo, DJ Rocky. May nagaganap na shooting para sa isang show o pelikula. Kaya lumabas ako ng bahay at dumungaw sa aming gate. Nakita ko ang dalawang artista. Isang babae at isang lalaki na tila isang love team sa show o pelikula na kanilang ginagampanan. Matindi ang eksinahan. Umiiyak na tumatakbo ang leading lady. Hinabol siya ng leading man. Lumingon sa likuran ng leading lady. Sinampal si leading man. At umupo na lang habang umiiyak. Dahil hindi raw niya matanggap ang nagawa ng leading man. Si leading man naman, panayang sorry kay leading lady. At ipapaliwanag daw niya kung bakit niya nagawang magtaksil. Tapos, biglang lumapit ang isang lalaking sakay ng maingay na motorsiklo na may suot na helmet at itim na jacket. Bumunot ng props na baril. Itinutok kay leading man. Pero agad namang tumakbo sa harap ni leading man si leading lady para sumangga. Tsaka kunwari ikinasa at ipinutok ng lalaking nakamotor ang baril. Umakting na tinamaan ang leading lady. Lumupasay si leading lady na akay-akay ni leading man hanggang sa umalis ang lalaking nakamotor. Mabilis ang takbo nito. Nagsalita si leading man na wag mo na siyang iwan ni leading lady. Sabi ni leading lady, pinatatawad na niya ang leading man sa nagawa nito. Umakting si leading lady na nalagutan na ng hininga at malakas na umiyak ang leading man habang humihingi ng tulong. Sa huling eksena, sumigaw si leading man na ipaghihiganti niya si leading lady sa pagkamatay nito. Hanggang sa sumigaw ang direktor ng show ng cut! Nagpalakpakan ng mga nanonood. Kahit yung mga cameraman, kinunan din ng footage yung mga nakikinood. Sabi ng direktor sa buong crew sa megaphone niya, "Guys, you did a good job. Let's have a 1-hour dinner break. Resume tayo ng 11:30 p.m. Ayan na. At nagkaroon kami ng chance na lumapit at magpa-selfie doon sa mga artistang gumanap. Napagbigyan naman kami kahit sandali lang. Tapos, pumasok na yung mga artista doon sa area na may malaking tolda. Doon na sila kumain. Andun din yung mga nasa production. Bigla kong naisip, DJ Rocky, na
pwede siguro akong magpa-autograph sa mga artista. Meron naman akong colored printer sa bahay. So, binlutot ko yung picture ko sa cellphone ko doon sa computer ko. At nagprint ako ng 2 piraso na pocket size na picture. Ayos. Maganda ang quality ng picture namin. Kasi nakangiti kaming 3. Pirma na lang nila ang kulang. At eto na nga, DJ Rocky. Bumalik ako doon sa tolda ng crew. Nagbabaka sakali akong mahanap yung 2 artista. Pero sabi sa akin ng isang crew, andun daw sa tent sa likuran. Kaya naman tumungo ako papunta ron. Kahit medyo madilim na ng konti. Sa isip-isip ko kasi, chance ako na to. Bihira lang naman na may artistang napapadpad dito sa amin. Kaya ito na. Papalapit na ako ng papalapit sa tent noong 2 artista. Ang awkward lang ng konti, DJ Rocky. Kasi, ang tahimik. Tsaka parang walang tao sa loob. Ang dilim-dilim. Hindi bale. May flashlight naman tong cellphone ko kung sakasakali. Kasi eto na. Nakalapit na ako sa labas ng tent. Pasimple akong umupo sa labas ng tent para tingnan ang loob ng tent. Kasi kakatukin ko sana. Magpapaalam sana ako kung pwede akong magpa-autograph. Pero laking gulat ko nang makarinig ako ng ungol. Nilapit ko ang tenga ko sa gilid ng tent. At narinig ko nga na merong bumibigkas ng ha, hi, oh, hoo. Mukhang hindi maganda ang timing ko. Naku po, mukhang may kababalagang nagaganap. Dahil na-curious ako sa nangyayari, pasimple akong sumilip sa isang maliit na butas ng tent. At DJ Rocky, hindi ako nakapaghanda sa nakita ko. Yung leading man nasa likuran ng leading lady. Yung leading lady nakadapa sa sahig ng tent. At yung leading man nga ay nasa likuran niya. Nakadapa rin pero nasa ibabaw niya. Parehas na walang suot na kahit anong damit. At yung leading man ay pilit na ipinapasok sa butas sa likuran ng leading lady niya ang mahaba niyang ano. Nanigas ako, DJ Rocky. Nanigas sa gulat. Nanigas sa kaba. At oo, nanigas sa L as in longingness. Tinitigan ko ng maigi ang shooting na ginagawa ng leading man sa nakadapang leading lady.
At labas-pasok ito kay leading lady. Napawisan at panay pa ang kagat sa labi dahil sobrang yummy. At ito na nga, ang ginawa ko, DJ Rocky. Hinawakan ko ang zipper ng aking shorts at pinundot-pindot ang tumatayo kong balahibo sa loob. Ilang minuto ko silang pinanood hanggang sa tuluyan ng nakaraos ang leading man at sumigaw ito ng napakalakas na kasabay ng leading lady. Natapos na siguro ang shooting niya kay leading lady. Kaya umahon ito at nagsuot uli ng kanyang damit. Ang leading lady humiga muna at nag-selfie sa kanyang cellphone nang walang suot na kahit ano. At noong makita kong papalabas na ang leading man mula sa tent, tumabi ako para hindi niya ako makita. Pinagmasdan ko si leading lady na nagsusuot uli ng kanyang damit. Lalapit pa sana ako para magpa-autograph. Pero nakapako, nabasa na pala ang harapan ng shorts ko. Lintik. Naglabas din pala ng sariling sama ng loob. Ang ano ko sa baba, nakakaya. Hindi na ako nakalapit pa. Tinakpan ko ang harap ng shorts ko noong 2 picture na ang hawak-hawak ko. At naglakad papauwi sa bahay namin. Hindi ko na nakuhang magpa-autograph. Pero at least, para na rin akong nagka-VIP ticket na manood ng shooting ng isang real life movie. Hindi ko to makakalimutan. Hindi ko na rin babanggitin kung sino yung mga artista na nag-dog show nung gabing yun. Iiwan ko na lang yan bilang blind item para sa ating mga kabisyo, DJ Rocky. Salamat sa paglalahad. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Daryl. At ito ang aking SPG. As in, Super Baconer Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Minahal ko yung mga anak niya, tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi pa rin yun sapat. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Yumi. At ito, ang aking secret file. Akala ko, natagpuan ko na yung taong mamahalin ko. At mamahalin ako habang buhay.
Nakilala ko siya sa isang dating app. Itago natin siya sa pangalang Abel. Isa siyang single mom. May 3 anak. Nagtatrabaho siya bilang nurse sa ospital. Nung umpisa, hindi siya masyadong nagre-reply. Kaya mas inigihan ko pa. Mas nag-effort pa ako sa pag-chat. Lagi ko siyang kinukulit. Dumating pa sa puntong pag nagve-video call kami, ay ipinapasilip niya ang anak niya. Sa akin naman, hindi mahalaga kung merong anak ang isang tao o wala. Kahit binata pa ako. Then dumating yung araw na nagkita na kami. Pauwi siya galing trabaho at galing ako ng tindahan ng amo ko. Nagpaalam akong umalis. And by the way, isa akong reseller ng ukay-ukay. And at the same time, tumutulong ako sa amo ko sa tindahan niya. Nung nagkita kami, nagulat ako sa itsura niya. Magandang maganda siya. May pagka-boyish nga lang. Cute. Chubby. At malinis ang kutis. Nasa malayo pa ako nang mamukaan niya ako. Kumaway siya sa akin at nakipag-shake hands. Ang lambot ng palad niya. Hindi nagtagal ang kwentuhan namin ay hinatid ko na siya sa sakayan para makauwi siya. Lumipas pa ang mga araw, tuloy-tuloy lang ang komunikasyon namin. Lumalabas kami kapag may free time siya. Nahulog ako ng mabilis sa kanya. Ramdam kong mahal ko na tong taong to. Then dumating yung araw na nabulag ang nanay niya. Na-share niya sa akin na hirap siya sa pagbabantay ng mga anak niya. Hirap siya sa pag-aasikaso sa mga anak niya. Kaya hiningan niya ako ng tulong. Pinapunta niya ako sa kanila. Sinabi niya, dun sa nanay niya, na boyfriend niya ako. Ang bilis ng pangyayari. Naging madalas ang paghahatid ko sa mga pangangailangan nila. Ako ang inuutusan niya. Dahil sobrang busy at pagod siya sa trabaho. Minsan pa'y ako ang uma-attend sa mga school activity ng mga anak niya. Wala lang sa akin yun dahil mahal ko siya. Okay na okay ang takbo ng relasyon namin pati sa mga anak niya at parents niya. Minahal ko yung mga anak niya tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Then dumating ang COVID. Medyo mahirap ang kalagayan noon. But eventually nakayanan naman namin ang lahat. Humupa na ang COVID, back to normal. Tanggal na ang quarters nila sa ospital, so uwian na siya. Naaasikaso niya na ang mga anak niya. Planning na rin siyang mag-abroad noon. Nag-apply siya for Singapore, kaya naman pumunta siya ng Maynila kasama yung 2 niyang mga katrabaho. In-interview sila at nag-exam. Ilang araw ang lumipas, umuwi na sila. Ramdam ko yung hirap ni Abel. Basta ang alam ko, sa hirap at ginhawa ay sasamahan ko siya. Minsan wala kaming makain dahil lang sa liit ng kinikita ko.
Nawalan din ako ng diskarte. Minsan, napag-uusapan namin ng nanay niya yung tungkol sa tatay ng mga anak niya. Sa akin, okay lang naman kung dumating yung araw, nakakausapin siya ng ex-live-in niya tungkol sa mga anak nila. Dahil may karapatan pa rin naman ito sa mga bata. At that time, may galit pa si Abel dun sa ama ng mga bata. Sabi ko sa kanya, huwag siyang magalit. Dahil ama pa rin yun ng mga bata. Lumipas ang panahon, kailangan niyang lumuwas ng Maynila para asikasuhin kung saan siya nag-aaral dati sa kakailanganin niya sa pag-alis niya. April 22, 2023, nagkita kami. May pasalubong ako sa kanya noon. Nung makita niya ako, tuwang-tuwa siya. Tumakbo siya papalapit sa akin ng nakangiti. Sabay yakap. April 26, galing siyang duty, direct flight papuntang Maynila. Bago siya mag-eroplano, nagkausap pa kami. Nang mag-land siya sa Maynila, hindi na siya tumasagot sa mga tawag ko. Ang naisip ko noon, baka napahaba ang tulog. Kinabukasan, nag-aalala na ako. Ano bang nangyayari? Dahil hindi ito sumasagot sa messenger sa akin. Ni Sin, wala. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko ang nanay niya. Sakto ang pag-uusap namin ng nanay niya. Dahil ang sabi sa akin, nagpadala daw yung anak nila dahil may kailanganin sila. Gumaan ang pakiramdam ko. Nalaman kong okay siya. Pero nakakapagtaka kung bakit hindi siya nagre-reply sa akin. Tinawagan ko kinabukasan ng nanay niya. Pinapasabi ko na mag-respond sa akin. Ang sabi, ayaw raw magpa-istorbo dahil busy at pagod. Nakapagtataka naman ang rason niya. Sa tinagal-tagal namin, lagi naman siyang busy sa trabaho. Pero nakakapag-usap pa kami. Minsan nga'y tumatawag pa siya sa akin kahit nasa trabaho siya. Ngayon na nasa Maynila siya, bigla na lang siyang nakipag-cut ng communication nang walang pasabi. Sinubukan ko siyang tawagan pero mukhang nakablock na ako kay Abel. So iba na talaga ang kutob ko sa mga nangyayari. That time, gamit ko ang laptop niya. Nag-check ako ng email. Kasi yung email na naka-attach doon is email niya. Then nakita ko yung notification ng mga iba't ibang apps doon na nagagamit niya. Nung una, nag-focus ako sa mga name ng mga Grab driver na nasakyan niya. Sinearch ko sa FB lahat at nag-message ako. Kinabukasan may nag-reply sa akin na driver. Tinawagan ko to, kinausap ko. Tinanong ko kung may naihatid siyang babae sa location na yun. Sabi niya meron. Tinanong ko sa kanya kung may kasama ba. Oo, may kasama raw. Tinanong ko ngayon kung lalaki o babae. At ang sabi sa akin, lalaki. At dito ko napag-alaman na may kinakasama si Abel sa Maynila. Hindi pa rin ako napanatag sa mga nakuha kong impormasyon. Kaya nagtungo ako dun sa notification ng mga order niya na pagkain. Nakita ko nga na parang pang 2 tao yung ino-order. Sakto, may nag-pop up na notification ng order that time. On the way yung pagkain. Chinat ko yung rider. Nag-reply ito. Nakita ko order received na. Tinanong ko uli sa rider kung lalaki o babae yung nag-receive. Sabi nito lalaki.
Tinanong ko kung baka trabahante ng hotel. Pero ang sabi, hindi dahil nakapambahay. Kinabukasan nag-abang uli ako sa email kung may magpa-pop up na order. At ayun. Doon ko na-kumpirma ang lahat. Ex-live-in partner niya. Ang kasama niya. Bumaba pala ex-live-in partner niya na itago natin sa pangalang Dan from Baguio to Manila. Wala akong magawa kundi hintayin yung pagbabalik niya. Masakit. Pero tiniis ko yung sakit ng ilang araw. Hindi ako kumakain ng ayos at hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sobrang sakit. Durog na durog ako. Nangingibabaw sa puso ko na mahal ko siya. May 5 nang makabalik siya sa Zamboanga. Nakita kong nasina niya yung mga message ko sa FB. Nung dumating siya, kausap niya pa yung nanay niya at yung tatay niya, disappointed sa mga nalaman. Nagalit sa akin at sa kanya yung tatay at nanay niya. Bakit raw nakipagkita pa siya sa ex-live-in partner niya? At ako naman daw, bakit sobra-sobra yung pagsiselos ko? Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ko ininda yun. Dahil ang focus ko that time ay makapag-explain siya sa akin. Pero nung nag-usap kami, alam kong nagsisinungaling siya sa mga rason niya. Alam ko sa loob ng 10 araw niya na nasa Maynila siya, nasa iisang kwarto sila ng ex-live-in partner niya. Ang reason niya sa akin, nag-usap lang daw sila tungkol sa mga anak nila. May business meeting daw si Dan lang dun sa Maynila. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Sinubukan kong palipasin. At syempre, tinanong ko siya kung gusto niya bang bumalik na Maynila. Ang sagot niya sa akin, hindi niya pa alam. Maya-maya pa, sinabi niya na sa akin na may pagkukulang raw ako. Ewan ko, DJ Rocky. Napatanong din ako sa sarili ko. Ano? Anong pagkukulang ko? Pinag-usapan namin ang lahat. Sabi niya, kulang daw ako sa pag-intindi. Kulang daw ako sa pag-unawa. O sige, ibibigay ko yun sa'yo. Sabi ko sa kanya. Then, patapos ang pag-uusap namin, nag-isip ako. Nag-isip ako kung hanggang kailan ko kaya yung ganito. That night, pinagmamasdan ko siyang natutulog. At habang pinagmamasdan ko siya, ay tumutulo ang mga luha ko. Iniisip ko na baka hindi ko na ulit mahawakan yung mga kamay niya. O hindi ko na siya uli mayakap uli. Matapos ang pag-iyak ko, bumangon ako. Nagyosi ako. Napatingin ako sa cellphone niya. Sinubukan kong buksan, pero wala na akong access. Mahimbing ang tulog niya noon. Kinuha ko ang kamay niya para ma-open yung cellphone niya. Na-access. At doon may mga nakita ako. 2 buwan na pala silang nag-uusap ng ex-live-in partner niya.
na akala ko hindi umabot ng 2 linggo. At ang masakit pa nito, ramdam ko sa conversation nila na mahal pa rin nila ang isa't isa. Pero kahit sinampal na ako ng katotohanan mahal pa rin nila yung isa't isa, bakit ganun? Hindi ko pa rin magawang iwan at hiwalayan si Abel. Dahil sobrang mahal ko siya. Hanggang ngayon, DJ Rocky, kumakapit ako. Kahit alam kong talo na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal at kung hanggang saan ako tatagal. Hindi ko na alam. Parang sasabog na ako. Lahat naman ginawa ko para sa kanya. Para sa mga anak niya. Para sa mga magulang niya. Pero hindi pa rin pala sapat. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Yumi. At ito, ang aking secret file. Kontrobersyal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisha, it's still me, DJ Rocky Tera, and welcome back to the program Top Secrets. Kapiling pa rin natin ang ating top secret caller or sharer na si Anne nasa kabilang linya. Hello, Anne. Anne? Hello. Pala ako, sorry. Nakala namin na wala ka na. Kinabahan ako. Okay, so Anne, mabilis lang yung nangyaring commercial. And you were saying about your fiancé na gusto mo rin sabihin sa kanya yung katotohanan. So, ano nang mga steps mo? Ano yung mga naiisip mo na parang pwede mong gawin para honest lang ang lahat ng mangyayari sa iyo at sa relationship ninyo? Actually, sinabi ko sa kanya na parang nababother ako, na parang kailangan ko ng validation, bakit ganun. Tapos, binawi ko din sa kanya na parang bakit ko pa hihingin ng validation kung andyan ka naman para i-validate yun. So, parang that time kasi, na-convince ko siya na hindi ko na kailangan ng validation dun sa ex ko, bakit ganun yung nangyari. Pero parang ngayon kasi, parang, alam mo yun, parang bumabalik pa rin yung pakiramdam. So, parang ngayon, to be honest, naiisip ko na parang gusto ko i-open up yun, no? Sincere sa kanya na parang may nagbabother talaga sa akin. Ngayon, sasabihin ko sa kanya na parang if he will allow me, since chinat ko na din naman yung ex ko, na parang possible ba na makausap ko pa rin siya? Kasi, pero to be honest, alam ko na yung sasagot niya sa akin. Ano? Yung parang, ganun lang, na parang reaction niya na parang para saan? Para kay? Ganun ba siya? Like, yung alam ko na. Yung relationship nyo ba is open about talking about your exes? Ganun ba kayo ka-open sa isa't isa? Or parang meron pa rin kayo talagang okay, no, pagdating sa pagsasabi ng mga bagay-bagay? No, ganun kami ka-open na parang alam din naman kasi niya yung paano lahat yung exes ko, ganun. And alam ko din yung sa kanya kung paano. Kasi parang para at least alam na amin kung saan siya nanggaling, kung may trauma ba siya sa mga ganitong bagay, kung ano ba yung iwasan namin. So parang kwento ko din lahat sa kanya. Wala akong tinago and alam niya din naman to. Kaso parang siya na parang siguro may selos sa part niya na parang bakit ko pa kailangan kausapin yung ex? Bakit kailangan mo pa ng validation? Nandito naman ako para iparamdam sa'yo na
hindi totoo yung mga ginawa niya. Niloko ka niya, feeling mo hindi ka enough. Pero sa akin, enough ka. Bakit mo pa kailangan maghanap ng validation sa iba? Andito na ako eh. Mhm. Ganun kasi yung sa kanya. Pero kasi we are built differently, 'di ba? Parang we are built differently and we think differently. So Mhm. I get where he's coming from. It's from a point of view of someone who loves you, 'di ba? Na parang nandito naman ako eh. Pero dun sa kalagayan mo, I get where you're coming from dahil ikaw nanggaling ka sa isang traumatic relationship and then yung alam mo yun yung forgiveness, yung understanding na kung bakit nangyari lahat ng yun. Plus yung verbalization of what really happened, what transpired during those times na nagmamahal ka lang naman. And I think meron talagang weight yun sa mga taong tulad mo. And I think it's better really to make that communication open between you and your partner. Katulad nung sinasabi mo kanina. So, ngayon, kung meron kang mensahe dito sa partner mo, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Sa partner ko, sa fiancé ko ngayon. Yes. Unahin natin siya kasi he should come first. Well, Fernando. Fernando, alam ko, it's impossible na maririnig mo to. Pero gusto ko lang malaman mo na thank you so much for being the best, for being the genuine person. Thank you for being the answered prayer. Thank you kasi hindi mo pinaramdam na malayo ako sa Pilipinas. Pinararamdam mo na malapit lang ako sa Pilipinas. Thank you for being my home. Thank you for saving me. Kasi pawala na ako dati pero because of you, buong buo ako ngayon. Thank you and sorry sa mga bagay na imperfections ko. Ganun. Minsan na parang hindi kasi tayo pareho ng kultura kahit pareho tayong Pilipino. Madalas nami-misinterpret ko yung mga bagay-bagay na feeling ko mali sa mga Pilipino pero sa mga Espanyol okay lang. Pero thank you kasi despite sa mga flaws ko, tinatanggap mo pa din ako. Kaya sobrang swerte ko na nahanap kita. Barcelona is beautiful because of you. Yun lang po kay Fernando. Alright. Ngayon naman, kay ex. Hoy, Nunal. Alam mo ba, sobrang sakit nung ginawa mo na hanggang ngayon naapektuhan ako. Nang hirap-hirap mag-move forward kasi hinahanap ko yung validation na ganun ba ako, hindi ba ako naging sapat, ever sapat sa'yo. Pero anyway, thank you kasi nang dahil dun sa mga experience kong naranasan dati sa mga relasyon natin, I became wiser. Mas natuto kong i-handle yung mga stress sa relasyon. And nakilala ko yung fiancé ko ngayon. Yung taong magpamahal ng totoo sa akin. Sorry if hindi ako naging enough nung time na tayo. Pero thank you din kasi binigyan mo akong chance na magka-family ulit. Kasi alam mo na sobrang big deal sa akin ng family at dahil wala akong complete family. Thank you kasi binigyan mo akong chance na makilala sila at mahalin sila. Siguro kailangan ko lang din talaga ng closure pero pinapatawad na kita kahit papaano. Mag-iingat ka lagi sa duty mo. Yun lang po. Hello, Ann. Yan lang po. Parang maluha-luha ka. Umiyak ka ba? Hindi naman masyado. No, parang ang sakit-sakit lang kasi na parang gusto mong masabi sa kanila personally pero kapag andyan na, wala ka nang masabi. Mhm. Yun. Yeah. Ngayon din, wala na akong masabi. Tapos na. Tapos na. Kasi paano ba naman? Nalaman ko kasi na hindi pala naguhugas ng puwet yung mga Akala ko pa naman, naguhugas sila. Akala ko. Hindi sila. Kahit mga ibang lahi, mga Portuguese, taga-Portugal, hindi sila naghuhugas. Talaga?
Madami. Halos, kung hindi ako nagkakamali, maraming mga European countries, DJ Rocky, na hindi gumagamit ng bidet. Tissue lang, Alam mo, wipes lang. Sa panahon ngayon, may na-order na sa Lazada or Shopee na mga portable bidet. Alam mo yun, yung parang May sinusok-sok tama mo lang kami. tapos 'di ba, yung biglang gagano na dun sa puwet mo. Ang hirap kaya nun, ang lagkit. Hindi ko ma-imagine. Anyway, Hindi. Pero sana malinis na, 'di ba? Malinis na rin ang maduming naging bahid, 'di ba, ng iyong relationship in the past. Pagpe-pray ka namin, tsaka Thank you. alam mo, gusto ko lang i-share to sa'yo. Bago ko natagpuan yung napangasawa ko ngayon, alam mo ba na nag-usap din kami ng ex ko? Chumika! Ito, ano na to atin-atin na lang to sa ganitong oras Sige. Nagkita kami nung ex ko. Itong ex ko na to, ito dapat yung pakakasalan ko. Ito yung nag-propose sa akin nung year 2019. Okay, ngayon malalaman nyo na guys. So, chismis na naman to. Sa totoo lang, akala ko dati, hindi na totoo yung closure. Akala ko hindi siya totoo in the sense na, bakit ka pa magko-closure? Di ba? Pag niloko ka na, ibig sabihin closure na yun. Pero, may mga tao sa paligid ko, na mga kaibigan namin, mutual friends namin, na nagsabi sa akin na, akala mo, wala lang para sa'yo. Sige ngayon, ibigay mo para sa kanya. Pero malalaman mo yung sagot kung bakit kailangan mo din ng closure na yun. Kapag kinausap mo na siya. And then the day happened. Pumayag ako dun sa closure. And then yung ex ko tsaka ako, nag-usap kami. Pero, nag-usap kami sa hindi pribadong lugar. So, nag-usap kami sa kapihan kung saan naghihintay yung ibang mga barkada namin. Yung mutual friends namin. So, hindi kami napagdalawa kasi kailangan yung iwasan yun Tips po para sa makikipag-closure. Wag po kayo pupunta sa mga madidilim, sa parking lot, sa sasakyan, kayong dalawa lang. Kasi minsan yung last hug na yan, may kasunod yan. Pumupunta po yan sa may bandang leeg. Walang ganon. Oh, 'di ba? Very true. Natawa ka kasi nakarelate ka. Pero, yun. Nag-usap kami sa isang mataong lugar. Pero nado kami sa area nung mataong lugar na yun, sa kapihan na yun, sa balcony, wherein kaming dalawa lang naman yun nandun. Pero, alam mo yun, enough na space para marinig namin yung isa't isa. And there is personal space, maayos naman. Kumbaga maayos yung distansya namin. And I know that was a talk wherein madidiscuss namin what went wrong dun sa relationship namin. So, ayun. Nag-usap kami and then, bakit? Di ba yun yung mga tanong, bakit? Nag-explain siya. Explain, ganyan. Kasi ganito, ganyan. Tapos ina-explain niya din yung tungkol sa current relationship niya kasi siya nagkaroon na ng jowa ako. That time, parang single pa rin ako. Tapos sinabi niya rin na mahal niya ako. Di ba? Parang, haba ng hair ko. Ganyan. Mahal niya ako. Hindi niya rin alam sa sarili ko. Parang hindi ko alam sa sarili ko kung bakit nagawa ko yun sa'yo. Parang ikaw pa rin talaga. Parang the best ka. Whatever, true, ganyan. But, alam mo yun, in my mind, I already know the answer na hindi na dapat. Na parang, wala naman talaga kayong pag-uusapan nito. But hearing those words from him, kung bakit, and ano yung mga realizations niya after our breakup, made me realize na, this man may not be the best person na talagang para sa akin or para sa nakilala ko sa mundong ito. Pero na-realize ko na kahit paano nagmahalan pa rin naman kami. And he deserves to be treated with respect. And I also said sorry to him. Dahil feeling ko, isa rin yun sa part na hindi ko na ibigay sa kanya for the past years. And iba rin yung traumang binigay sa akin ng ex ko na yun, promise. Kumbaga, pag
pumapasok ako sa mga relationships, naaalala ko pa din, nagkakaroon ako ng anxiety because, what if ganito? Kasi naalala ko yung ganong klaseng act niya or yung actions niya, parang na-mirror ko siya and parang feeling ko ganun ulit yung gagawin sa akin. And it was a difficult process of healing. Pero kailangan ko siyang pagdaanan eh. So, nung time na yun, I gave him that forgiveness. I said, pinapatawad naman na kita. Matagal na yun. And napag-usapan namin kung ano yung kakulangan namin. And I also said sorry. Why? Kasi alam ko na kung bakit niya nagawa sa akin yun. Kasi may kakulangan din ako. But that doesn't give him the reason for, a valid reason for him to cheat on me. Diba? Pero at least, nagsorry pa din ako. Kasi alam kong nagkulang ako. So, nagsorry siya, at nagkapatawaran kami, and we moved forward with our lives. And looking back, ngayon na may asawa na ako, if that didn't happen, feeling ko as of the moment, I will still carry or I'm still carrying the burden of my past. I will still be carrying yung anxiety na meron ako. And ngayon, masasabi ko na because of that openness na ginawa ko dun sa ex ko, na parang okay, kasi pride yung pumigil sa akin nun eh. Parang pride yung pumipigil sa akin na bakit pa ako magipag-usap dyan, cheater naman. Parang alam mo yung ganong feeling? Kaya, true. Pero hindi, kailangan i-lower mo yung pride mo and kailangan mo talagang sabihin yun. It's just that, nung time na yun, single ako, kaya nagawa ko siya freely. Pero yun, dito naman sa asawa ko ngayon, we are talking about anything under the sun. We have an open communication, and that's what's great about our relationship. Gusto ko lang to i-share sa'yo that we can talk openly about our exes. And I also told him, kasi meron din siya na parang issues, ganyan. And ako, may issues din ako in the past that we know that we have to, hindi naman fight, but, alam mo yun, i-tackle every single day of our lives. We have to go through that issues para malampasan namin yun at matulungan yung isa't isa na maayos namin yung mga traumas na yun, yung mga anxieties na yun na pasulpot-sulpot. So, sinasabi, I encourage him, and he also encourages me na parang, ganito, ganyan. Basta, you have to protect your relationship right now. Yun lang yung nasa mind ko na, okay, meron tayong ganitong issues, we openly talk about this, but we have to protect our relationship. And in order for us to protect our relationship, our marriage, we have to do these things openly. We have to talk about it dun sa mga ganitong persons of concern, yung ganon. So, nagigets kita dun sa parte na gusto mong ma-verbalize. Kasi may mga tao talaga na gusto nilang ma-verbalize bago nila tapusin ang lahat. Or bago talaga, bye-bye, goodbye. Hindi na ako lilingon dun forever. Yung ganon. Yeah. So, I mean, gets kita dun. I just wish you the best and magkaroon ka sana ng gift of discernment and parang lakas ng loob para mas maging open pa dun sa partner mo. Kasi I think kung nagmamahala naman kayong tunay and you open up about it, kung tama naman yung magiging action steps mo, yung plans mo, lalong-lalo na dun sa way ng pakikipagkita mo dun sa ex mo, kung nandyan siya sa paligid, sige, mag-usap kayo sa coffee shop, basta again, walang usapang closure na magaganap sa sasakyan o sa madilim na lugar. Kasi meron pa yan yung last hug, pwede pa yakap, diba? Yung mga ganon, pwede pa yakap. Tapos biglang, kala mo yung yakap na yun yakap lang, pero biglang boom, bakit? Bigla ka nang nakakaramdam ng balbas at bigote. Diba? Nakikiliti ka na, mga ganon. So, iwasan yung mga ganon para magkaroon ng tamang desisyon sa buhay. Anyway, thank you so much for calling and I hope kahit papaano na-inspired ka dun sa shinare ko sa'yo. yeah. Truly. Thank you so much, DJ Jackie, for giving me this opportunity na masabi or mailabas ko yung nararamdaman ko. But yung sinabi mo, yung kunento mo about sa'yo, ngayon parang fully heartedly ako na talagang kailangan ko ng closure kasi parang hindi lang pala ako Kailangan, oo. Kaya magkakaroon ka ng what ifs dyan. Magkakaroon ka ng what ifs. And you just have to be open dun sa partner mo. Maipaintindi sa kanya lahat ng nararamdaman mo. Kasi again, we are coming from a different point of view and we are built differently.
Alright? Thank you so much. Alright. Thank you so Bye, much, DJ bye, bye. Gaki. Bye, Ann. Bye-bye. Thank you. Ciao. Ayan na, nakapag-share pa ako. Si Ann yung may top secret, tapos may top secret ako. Hindi pa naman alam nung... Sa pagkakaalam ko, yung ex ko na yun, hindi alam nung current jowa niya na nakipag-usap siya sa akin. Late ko na nalaman yun. Hindi. Pero at least, diba may closure. Wala lang, parang akala mo talaga minsan di mo na kailangan. Pero the moment you started asking yourself if kailangan ko ba, ibig sabihin, kailangan mo ng sagot dun sa tanong mo na yun. And magkakaiba po built yung tao. Yung iba kailangan nila ng verbalization, yung iba kailangan talaga nila ng confirmation, ng validation, mula dun sa taong concern. Na hindi mo matatagpuan dun sa current partner mo. But don't get me wrong, that doesn't mean na hindi mo siya mahal o hindi mo siya nire-respeto. You can still give all the love, the respect dun sa partner mo by being open to him, by being open to her. And in that way, mas maintindihan niyo yung isa't isa because, again, we are built differently. We are built differently. So again, kung makikipag-closure ka, huwag dun sa mga lugar na madidilim. At huwag dun sa mga lugar na mapagdadalawa lang kayo. Kasi may thin line po yun. Sa matutukso ka, o matatapos talaga. Dalawang tipo yun. Tapos, o tusok. Tukso. Tukso, hindi tusok. Ayaw talaga. So, yun lang naman kabisya. I hope ma-inspire kayo at na-inspire kayo. And again, ito po ang Top Secrets. Ito yung programang hindi ka husgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. Maraming salamat sa pakikinig mo, kabisyo. Mamaya ulit kasi 12:01 na sa ating orasan. Overtime tayo. Napasarap naman ang sharing natin ngayong gabing ito. 9 to 12 midnight tayo magsasama-sama. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera, ang tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sekreto. And you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Bye, guys. Metro's number one, Love Radio. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Nasa loob ng kumot yung kamay ni ate. Mukhang minamasahe si kuya. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Alex. Share ko lang ang nakakatawa at nakakahiyang experience ko sa ex ng ate ko. Ito ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Hinding-hindi ko makakalimutan. Friday, bakasyon. At nasa opisina si mama nung time na yun. 12 years old pa lang ako. At 18 years old naman si ate. Dahil wala si mama, ako yung inutusan niya na maghugas ng plato. Sunod-sunuran naman ako. Kasi nga, may bisita siya. Yung boyfriend niya. Basang-basa ang damit ko pagkatapos kong maghugas ng plato.
Syempre, bata pa ako nun. Kaya magaslaw ang kilos ko. Umakyat ako para magbihis sana sa kwarto namin ni ate. Kaso, pagbukas ko ng pinto, nakaupo sa kama si ate at yung boyfriend niya. Pero nakakumot. Nasa loob ng kumot yung kamay ni ate. At napansin kong gumagalaw ang kamay niya sa tapat ng boyfriend niya sa ilalim ng kumot. Tapos yung boyfriend ni ate parang sayang-saya. Naisip ko, aba, minamasahe siguro siya ni ate. Maya-maya pa, nagpaalam si ate na bibili raw ng merienda nila. Ituloy lang daw nila mamaya. At ako naman, nagtago sa kabilang kwarto. Nang makaalis na si ate, pumasok ako ng kwarto namin. At nadatnan ko ron ang boyfriend niya na nagse-cellphone lang. Dala ng curiosity. Bigla kong hinila yung kumot. At nakakita ako ng hindi pangkaraniwang bagay. Mahaba ito. At nakatayo. Dahil mabait ako at maawain, sabi ko sa boyfriend ni ate. Kuya, ako na lang po ang magmasahe niyan, baka matagalan pa si ate. Biglang namula ang boyfriend ni ate. At bigla niyang hinatak ang shorts niya sabay labas sa kwarto. Nagtaka ako. Ako na nga yung mabait na magmamasahe doon sa bukol niya tapos nag-walk out pa siya. Pagbalik ni ate, wala na ron yung boyfriend niya. At hindi na bumalik uli sa bahay yung boyfriend ni ate. Kasi nag-break na raw sila. Ilang taon na ang lumipas. School year 2019 to 2020. 15 years old na ako noon at grade 9 student. Medyo aware na ako sa mga ganung bagay. Pasokan na namin noon. First day of school at late ako. Pagkatok ko sa pinto, nakita ko yung ex-boyfriend ni ate sa harap. Nakasuot ng uniforme ng guro. Ang school year na yon ay ang pinaka nakakahiyang taon. Minalas at naging advisor ko pa yung ex ni ate. Ang daming nagkakagusto sa kanya. Hindi nila alam. Nakita ko na yung kaibigan ni Sir na nakatago sa pantalon niya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Alex at ito ang aking SPG as in Super Pagner Secret File. Saan niya ako? Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Hindi ka namin huhusgahan bagkos ikaw ay aming pakikinggan. Hindi ka namin huhusgahan during the program pero after, meron. Charot! Tuwid darot! Anyway, meron na po tayong callers sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po. Good evening! Good evening po, DJ Rocky. Pwede naming malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo? I'm Z po. Z. Z? Z. As in Yes zebra? Po. Yes po. Ilan taong ka na zebra? 24 years old po and andito po ako ngayon sa Middle East.
Uy, si Z ay nasa Middle East. Okay, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa ha, Z. Z, 24 years old from Middle East. Ano ang top secret mo? Ang nangyari ho kasi ngayon, DJ Rocky, ako yung asawa, pero feeling ko parang ako na yung nagiging kabit eh. Ako yung tinatago. And then, parang ang konting mali lang is, parang ako lahat yung may kasalanan. Kasi nga, 8 years kaming kasal nung husband ko. And then, sa 8 years na yun, may mga nangyari din naman. Kasi hindi rin naman kasi talaga perfect din yung relasyon namin bilang mag-asawa. Then, siguro may mali din naman ako. And accept ko din naman na may mali ako din. Then, tapos, hanggang sa dumating sa punto na may babae siya. And then, Kailan mo nalaman na may babae siya? actually, matagal ko na siya din alam na marami siyang mga babae. Pero, Nung nagpakasal dahil nga kayo, ako may mga babae na siya? hindi. Nung nandito na ho ako sa ibang bansa, Yung asawa mo Doon ba ko nasa nag-start. Pilipinas? ako po, nasa Pilipinas po siya ngayon. Naiwan siya sa Pilipinas. Opo, naiwan ho siya sa Pilipinas. Bago ba kayo mag-asawa, ay nag-OFW ka na or hindi pa? Bago pa lang kaming kasal, mga 1 year kami nagsama. Then, doon ko naisip na umalis na lang muna ng Pilipinas kasi para tulungan din siya kasi hindi naman madali yung naging buhay namin dati. Then gusto ko rin naman ng maging maayos lahat. Hindi naman para sa akin lang. Then yung una, okay naman sa kanya. And hanggang sa ang naging nangyari, umuwi at bumabalik din naman ako. Pero Sa Pilipinas? last nung Wait uwi lang, ko ah. nung, Wait lang, 8 years na kayong kasal, tama ba? yes po. Tapos sabi mo kanina 24, so meaning maaga ka kumerengkeng, ganun ba yun? Or mali yung edad na sinabi mo? Binabaan mo ba Hindi yung po edad totoo mo? po. Totoo po kasi sa amin po kasi pwede pong kasi iba po yung krebo ko po kaya pwede po siyang ikasal pag kahit bata po kasi mas gusto pong ikasal na lang kaysa po gumawa pa po ng kahit anong po. So Gets meaning mo po. bata ka talaga kinasal? Yes po. Sige nga, ilang taon ka nung kinasal ka? 16 kasi mag-8 years na kami. Oh, magaling ka sa mata. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 years. Oh. Okay, 16 years old kinasal ka na. Pero may papel-papel Yes po. yun? Meron po kasi hindi po ako Christian. Okay. So, ibang relihiyon. Yes po. Okay, sige, nagets na namin. Tapos naiwan siya sa Pilipinas. Tapos nagtrabaho ka abroad. Tapos kailan mo unang nalaman na may babae siya? Nung una pong alis ko, noong 2017, is meron na po siya mga babae. Kaso nga lang po, inintindi ko kasi nga po, sabi nga nila lalaki nga may hinahanap, wala naman. Then, hanggang sa natapos yung 2 taon, umuwi ako. Then, pinili kong mag-stay muna. Pero hindi naman din kasi malaki yung kita or ipon. Kailangan kong bumalik ulit. Hanggang sa 2 beses ako nagpabalik-balik. Tapos, nag-decide akong umuwi ng 2021, 21, 22. Tapos, may nangyari na nagbago lahat kasi kahit pa pala natanggap mo na ganun siya, parang iba na rin pala kahit iba na rin yung nararamdaman mo. May mga maaalala mo pa rin yung mga nangyari, yung ginagawa niya kahit okay sa'yo. Nag-iba ba yung Then, pakikitungo niya sa'yo? Hindi naman nag-iba yung trato niya sa akin. Pero kumbaga Nag-iba lang yung feeling. nag-iba lang yung feeling mo. Mahal mo pa rin ba siya sa kabila ng nalaman mo na may mga ibang babae bukod sa iyo?
nung mga time na yun na umuwi ako nung 2022 is sinasabi nung utak ko na hindi ko na siya gusto. Kaya umabot ako sa point na aminado naman ako na may nagawa akong mali. Mhm. Dahil siguro doon sa sinasabi ng utak ko na hindi, siya rin naman may ginawa eh. Siya rin naman may ginawa. Tama yun. Hindi ko Gumanti ka ba? naman dinideny. Gumanti ka ba? Yes po. Pero yun yung pinakamasakit sa kanya is yung ginawa ko is hindi siya lalaki. And sabi nga niya is naapakan yung pagkalalaki niya kasi nga bakit daw ganun, bakit yun. Pero nagawa ko yun nang dahil sa nagbago rin naman siya. Nung time na yun na nasa Pilipinas ako, nagbago siya. Tapos sabi ko, that time is Wait lang ha. Nag- Yung sinabi mo kanina, natapakan yung pagkalalaki niya. So meaning, ang ginawa mong Hindi siya kabit ay babae. yes po. Lesbian po siya. Mhm. Okay, so nalaman niya yon. Nalaman niya yun. Then, naging magulo siya kasi nalaman niya. Hindi kayo naghiwalay nung time na yon. Doon ko sinabi sa kanya na aalis na lang ako ulit ng Pilipinas para maging maayos. Para din matigil ko din yung mali kasi alam ko din naman na mali eh. Kaya umalis ako ng Pilipinas kahit hindi niya gusto pero pinili kong umalis na lang para mas maging maayos, para mas malinaw kung ano ba talaga yung gusto ko or para maayos ko din yung sarili ko kasi alam ko din naman na mali yung nangyari na yun. And then, ganun na yung nangyari. Andito na ako. Tapos mga ilang buwan yung lumipas. Tapos, yun, bumalik siya sa dati din na marami na rin siya mga babae. Hanggang sa may sinabi niya sa akin na once na may nabuntis siya din na babae is papakasalan niya. Yun yung gusto niyang iganti sa akin. Tapos nangyari May anak ba nga kayo? Yun yung nangyari. Wala kaming anak. Pero nag-try Kasi kayo na kailangan- magkaroon ng anak? Sumusubok kayo? Oo. Yes po. Meron naman talagang nabuong bata nung nandyan ako sa Pilipinas. Kaso, kaya nangyari yun na pumatol ako sa ganun. Gumawa ko ng mali. Dahil, sabi ko sa kanya, once na may mangyari sa anak natin, once na mawala, magbabago din ang lahat. Kasi, sa mga, nabuntis ako that time nung nasa Pilipinas ako. Naging okay naman siya eh. Kasi nabuntis ako eh. Kaso nga lang, nag-iba. Hindi ko alam kung ano yung nakain niya, bakit naiba. Sinasakal niya ako. Ang daming stress na nangyari. Pero siguro dahil hindi kinaya nung utak ko yung stress, kaya nawala yung baby. Ilang Tapos buwan ang yung baby mo nun? Yeah, nawala yung baby. Ilang buwan yung Nung baby nyo nun? Magto 2 months pa lang po siya noon. Sorry to hear that. And then po, nawala yun. Then sinabi ko sa kanya na once na may mangyari, magbago din ng lahat. May magbabago din. Then doon nga, yan nga nangyari. Nawala nga siya dahil din naman sa hindi naging okay. Kasi lagi kami din nag-aaway na paulit-ulit niya din ako sinasakal that time. Pero, tinis ko din naman eh. So sinasaktan Kailangan ka niya ng physical, emotional, pero nag-i-stay ka pa rin. Nananatili ka pa rin. Yeah. Hanggang sa dun sa bago man umabot dun sa point na gumanti ako na pumatol ako sa lesbian na sinusumbat niya sa akin na inapakan yung pagkalalaki niya. Bago ako umabot sa point na yun, nag-stay ng paulit-ulit. Kaya nga ako umalis ng Pilipinas kasi hindi niya kayang magtrabaho ng mabigat. Mas inaako ko yung lahat ng dapat siya yung gumagawa. Inaako ko yung lahat. Pero yun nga yung nangyari na. Tapos, anong pagka ilang buwan na dito, wala yan, tinigil ko lahat ng mga maling ginawa ko, lahat ng nagloko or yung bali ko na yun, inayos ko. And then, nangyari, nagkausap-usap pa kami. Tapos,
bigla na lang din naman din nangyari na nakabuntis na siya. Nakabuntis Itong siya. Yes po. Nabuntis niya yung po siya. babae niya. Yes po, nabuntis po niya yung babae. Paano mo niya. nalaman? Nalaman ko yun kasi okay na kami. Nag-uusap na kami ulit. Kung ano man yung mali ko, naging okay na din sa kanya. So paano mo nga niya sinabi niya sa'yo na, oh by the way ha, may nabuntis na akong ibang babae ha? Ganun niya ba sinabi sa'yo ha? Actually, po. Sinabi niya sa akin na ikakasal siya kasi kailangan niyang ikasal kasi buntis yung girl. Tapos, sabi ko naman sa kanya, kung yun yung tama, yun yung sa tingin mo tama, okay lang din naman. Tapos kasi, ayoko din naman ko kasi na sinusumbatan niya ako araw-araw na hindi ko mabigay yung anak na gusto niya. Na pinili ko mas umalis kaysa ibigay yung anak na gusto niya. Hindi ko naman kasalanan na hindi mabigay yung anak na gusto niya eh. Hindi ko naman ginusto yun. Definitely, hindi mo naman ginusto yun. Pwede ko bang malaman kung hanggang ngayon mag-asawa pa rin kayo? It's just that dinagdagan niya lang yung asawa niya? Yes po. Kasi ngayon po, hindi pa kami hiwalay. Pero ang nangyayari ngayon is, kinasal sila nung September 14, itong year lang din. And then, 5 months na yung anak nila. Then, parang okay na kami. Pero sa tuwing may away, tuwing nalalaman nung uli niyang asawa na okay kami, parang kailangan kitang baliwalayin muna, kailangan kitang itago muna kasi uunahin ko siya kasi magagalit or kailangan ko i-priority yung nararamdaman niya. Ang tinatanong ko lagi sa kanya, paano naman yung nararamdaman ko? Okay naman sa akin na may asawa ka, okay naman sa akin yung anak mo. Pero bakit parang pakiramdam ko ako yung kabit? Ako yung tinatago mo. Ako yung kailangan itago. Kailangan yung nararamdaman niya, puro yung nararamdaman niya yung kailangan intindihin. Kaya, ang dami kong mga tanong sa kanya na hindi naman niya masagot. Gusto ba niya maging malaya? Gusto ba niya nang ibigay yung kalaya? Hindi naman niya din sinasabi sa akin na gusto niya maging malaya kahit ilang beses ko yung tanongin. Kung meron kang mensahe ngayon sa kanya, kasi konti na lang yung oras natin, no? Ilang minuto na lang, kailangan na natin tapusin to. Kung meron kang mensahe dito sa asawa mong ito, at kung nakikinig siya ngayon, bigyan mo siya ng mensahe ngayon. Sakali man na marinig mo to, alam mo naman kung sino ka. And alam mo na binigay ko lahat sa'yo. Binigay ko lahat sa'yo. Tinanggap ko lahat sa'yo kahit nag-asawa ka. Tinanggap ko lahat sa'yo. And sana kung ano man yung magiging decision ko sa huli, maging masaya ka. Yun lang. Wala akong ibang gusto ngayon kundi maging masaya ka kung doon man tayo papunta sa maghiwalay na talaga. Salamat sa 8 taon na yun na masaya din naman. At wala din naman din akong pinagsisihan sa 8 taon na yun. Yun lang. Thank you so much, no, for trusting this program para ma-share mo ang iyong pinakatatagong saloobin. Z, may tanong lang ako, di ba sa ganyang klaseng paniniwala o religion, if I'm not mistaken ha, kung tama yung naiisip ko na hindi mo binanggit kung anumang relihiyon yung meron kayo, no, hindi ba't ang first wife yung magde-decide kung tatanggapin niya na merong second wife? Yes, Dapat may po. approval, Yun lang po tama ba? Yes po, meron yun lang po talaga. Yun talaga ang, yung first wife talaga ang kailangan tanggap niya. Yeah. Regardless kung may may anak kayo or wala, tama ba? Yes po. Alright. Anyway, Z, maraming salamat ha sa pagbabahagi ng iyong top secret. Naway kahit papano gumaan ang nararamdaman mo. Gumaan ba kahit papano? Yes po, kumaan naman po siya. Thank you din po. Ayan, salamat sa pagbabahagi mo at salamat sa tiwalang ibinigay mo sa programang ito.
Mabuhay ka, Z. Ingat lagi. Bye. Hay. Ang bigat naman nun, yung ikaw yung unang asawa pero pakiramdam mo itinatago ka, pakiramdam mo ginagawa kang kabit. Bakit kailangan nyo iparamdam sa taong sinasabihan yung mahal nyo siya? Parang kabit siya. Hindi dapat ganun, uy. Dapat pag ganun, binibigyan nyo kasi ng pera. Charot, widarot. Anyway, kabisyo, this has been your Basa Princess DJ Raketera. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. This is Top Secrets. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic! Hep, hep, hep! Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ's Rocky Secret Files with Jello. Paulit-ulit akong sumubok na magmahal dahil deserve kong mahalin ng tunay at tapat. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Sa buong buhay ko, ngayon lang po ko magsusulat ng secret file. Everyday ako nakikinig sa mga kwentong binabasa ninyo. At everyday din akong nakaka-relate o natutuwa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kim. 29 years old. Isang OFW na kasalukuyang nasa Lebanon. At ito ang aking secret file. Year 2012, 15 years old pa lang ako noon nang mabuntis ako ng una kong boyfriend. He was my first love. At siya ang pinakaunang lalaking pumasok sa buhay ko. Siya rin ang nakakuha ng virginity ko. Habang nagbubuntis ako in the first 3 months, naghiwalay po kami. Dahil nakahanap siya ng ibang babae. Year 2013, naipanganak ko ang anak kong baby boy. Dahil sa pagbubuntis at panganganak ko, nag-stop po ako ng pag-aaral ko. Happy and proud naman ako sa mga magulang ko. Kasi kahit maaga akong nabuntis, gusto pa rin nila akong ituloy at suportahan ang aking pag-aaral. Pero DJ Rocky at DJ Jello, that time ayoko na pong pumasok ulit. Ayoko nang mag-aral. Kaya po DJ Rocky at DJ Jello, fast forward. Hindi ko maitanggi na kahit wala akong trabaho noon, alam ko naman na obligasyon kong buhayin ang anak ko. Dahil ako ang nanay niya. Kaso, wala naman akong experience noon sa work. Kaya hindi ko pa kayang kumita ng pera. Malaki na rin ang pasasalamat ko kay Lord dahil sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko, nasa tabi ko pa rin ang pamilya ko. Patuloy pa rin nila akong ginagabayan para sa anak ko. Kahit ang mga pangangailangan ng anak ko ay binibigay nila. Nakakatuwa lang dahil sa mga pagkukulang ko para sa anak ko, ang pamilya ko ang pumupuno at nagpo-provide.
DJ Rocky, DJ Jello, matapos ang ilang buwan, napadalas ang paglalayas ko sa bahay namin. Yung anak ko, parating naiiwan doon. Aaminin ko na palagi kami nag-aaway ni mama kasi minsan matigas din ang ulo ko. Pero kahit ilang beses pa akong nagkakasala sa kanila, paulit-ulit pa rin nila akong tinatanggap. One time nga, umalis ako sa bahay namin at ilang araw din akong hindi umuwi. Nakitira ako sa bahay ng kaibigan ko. Naaalala ko pa noon, isang araw naglalaro kami ng best friend ko ng tennis hanggang sa may nakilala akong isang lalaki doon sa court. Naitago na lang natin sa pangalang Lance. Pansin ko yung madalas na pagtingin-tingin niya sa akin. Hindi ko naman matatanggi, gwapo rin naman kasi si Lance. Pero yun pala, kakilala siya ng best friend ko. Kaya binigay ng best friend ko yung number ko kay Lance. Kaya ayun, makulit na at panay na ang contact niya sa akin. Hanggang sa fast forward, yes, naging kami. After few months, nagstay sila sa boarding house ng kaibigan niya. May kwarto siya ron at isang gabi, dinala niya ako ron. Yes, DJ Rocky at DJ Jello, may nangyari sa aming dalawa doon. That time, kay Lance ko rin unang naranasan kung gaano ka-wild at katagal sa pakikipag-sex sa isang lalaking tulad niya. Umaabot din sa puntong halos umiiyak na ako sa sobrang hapde na ng nararamdaman ko. Pero hinayaan ko na yung ganung pakiramdam. Kasi first time namin yun gawin eh. And that time, wala pa akong mga kakaibang napapansin sa kanya. Basta ang alam ko, wild siya pagdating sa love making. After a few months, DJ Rocky at DJ Jello, ipinakilala niya na ako sa family niya at ibinahay niya na ako. Yes, tama po kayo nang narinig. Nag-live-in kami for 2 years and 6 months. Ito yung time na bago ako lumipad papuntang abroad, sa panahong nakikitira ako sa kanila, buong akala ko magiging masaya ako. Kasi DJ Rocky at DJ Jello, ramdam ko naman kay Lance na mahal niya ako. Maalaga rin siya sa akin kaya hindi ako nagdududa o nagsususpetsa. Pero hindi tumagal. Na-realize kong marami pala akong hindi alam tungkol sa kanya. Ang alam ko, may bisyo siya, naninigarilyo siya, at hindi ko alam, may hidden na bisyo din pala siya. Gumagamit din pala siya ng ipinagbabawal na gamot. Opo, drug addict pala si Lance. At hindi lang yun, nagtutulak din pala siya. Nagbebenta. Kaya pala napapansin ko paunti-unti na lang palagi siyang nag-uuwi ng mga malalaking halagang pera. Binibigyan niya din ako ng bulto-bultong pera pero hindi ko alam na may bisyo pala siyang ganun. Hindi ko agad nalaman na doon sa pagbebenta ng drugs, doon pala siya kumikita ng ganong kalaking halaga. Pero DJ Rocky at DJ Jello, fast forward po. Okay pa kami nung umpisa pero habang tumatagal, parang lumalala na ang behavior at trato niya sa akin. Sinasaktan niya na ako at one time, muntik niya pa akong mapatay dahil sa sobrang selos niya. Alam mo DJ Rocky at DJ Jello, ayaw niya akong lumalabas ako ng bahay nang walang kasama. Kahit yung tipong mamamalengko lang ako, gusto niya may kasama ako parati. O kaya naman, susundan niya ako kung saan ako pupunta. Nakakalungkot lang kasi wala yata siyang tiwala sa akin tuwing nasa labas ako o tuwing may lakad ako. DJ Rocky at DJ Jello, mabait naman ako eh. Loyal din. Makasikaso, mapagmahal ako sa kanya. Kaso na-realize ko,
At naisip ko na masyado siyang possessive. Siguro ito yung malalang epekto sa kanya ng drugs na tinitira niya kaya siya nagkakaganyan. Kaya isang beses may naisip akong gawin para kung sakaling hindi ko maranasan ang mga senaryo na tumatakbo sa isip ko. Pero hindi ko na napigilan. Nagdesisyon ako kung ano man ang tumatakbo sa isip ko. Naisip kong umalis na lang at bumalik pauwi sa bahay ng pamilya ko. Alam mo, DJ Rocky at DJ Jello, hindi naman ito sumasagi sa isip ko pero na-tempt na lang talaga ako sa totoo lang. Kasi pakiramdam ko, hindi na ako masaya kay Lance kasi feeling ko nasasakal na ako. Sobrang higpit. Sobrang dami niyang kondisyon na hindi ko na po masunod, DJ Rocky at DJ Jello. Pero nakakalungkot lang, sa tuwing nagbabalak akong umalis, lagi naman siya nakakaramdam. Kaya ang ending, hindi ko ito matuloy-tuloy. Hanggang sa nagdesisyon na lang ako mag-abroad kasi kahit bumalik ako sa pinanggalingan ko, wala rin naman akong trabahong mahahanap. Magugutom pa rin kami ng anak ko at hindi ko pa rin naman kayang ibigay ang maayos na buhay sa kanya. Hindi ko rin naman kasi pwedeng asahan si Lance dahil wala rin naman siyang stable na trabaho. At dumating na nga sa punto, DJ Rocky at DJ Jello, na ikuwento ko sa kanya ang balak ko na mag-abroad na lang. Nung una ayaw niya pero sabi ko para sa future din naman namin yun eh. Sa katagalan pumayag din naman siya. Kaya DJ Rocky, DJ Jello, fast forward. Year 2017, nakaalis na ako ng Pilipinas. Kinakabahan pa ako nung umalis ako kasi iniisip ko baka ikakamatay ko ang pagtatrabaho ko sa abroad. Lalo na't first time kong gagawin yun at the age of 21 years old. Pero ang tangi ko lang ginagawa, sa tuwing nakakaramdam ako ng pambihirang takot, ay magdasal. Yes, tama po kayo nang narinig, DJ Rocky at DJ Jello. Lagi na lang ako nagdadasal at buti na lang, patuloy pa rin akong ginagabayan ni Lord. Hanggang sa dumating ako ng Lebanon at nakahanap ng mabait na amo. Hanggang ngayon, masaya pa rin ako rito sa Lebanon. 3 buwan pa lang ako rito noong nakipaghiwalay ako kay Lance dahil nalaman kong may ibang babae na pala siyang inuuwi sa kanila. Alam mo, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko inaasahan na kakayanin ko yung sakit. Hindi na rin ako nakipagtalo. Hindi din ako nagpa-distract. Kaya year 2018, buhay single na ako. At mahaba-haba na rin ang itinagal ng panahon ng pagiging single ko. Kaya nag-focus naman ako sa mga pangangailangan ng anak ko. Siya ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa Lebanon. Para sa future niya. Pero bago sumapit ang Pasko that year, may nakilala na naman akong lalaki online. Naitago na lang natin sa pangalang Ford. That time, 26 years old siya. Nag-uusap kami ni Ford noon hanggang sa nanligaw na siya sa akin. Nung una, okay naman siya. Sinubukan ko ulit magmahal kasi para sa akin deserve ko naman talaga yun. Naging kami for 6 months. DJ Rocky at DJ Jello, akala ko okay na ako sa Pasko.
Kaso, may trauma pa rin pala akong dalandala. Hanggang ngayon. LDR ang naging relasyon namin ni Ford at sobrang pagmamahal ang binuhos ko that time sa kanya. Gumastos ako ng malaki para sa kanya. Lahat ng kailangan niya, pinrovide ko. Pinilan ko siya ng mamahaling iPhone. Nagpadala ako ng malalaking halaga para lang sa ganun ay ma-provide ko kung ano man yung mga hiling niya para sa akin. Pero ang masakit nun, ang ending, ipinagpalit niya lang ako sa jowa niya sa Pilipinas. At hindi ko matanggap dahil mas bata pa sa akin yun. Nung malaman ko yun, nakipag-iwalay na ako agad. Wala naman akong siningil sa kanya, basta ang sabi ko na lang, sana maging masaya siya sa matagal na panloloko niya sa akin. Alam mo, DJ Rocky at DJ Jello, nag-heal na lang ako pagkatapos nun. Pero namayat muna ako. Bumaba ang timbang ng katawan ko dahil na anxiety. At na-depress ako sa pag-iisip sa mga nangyari sa aming dalawa. Lalo na sa mga naibuhos kong effort na nauwi lang rin sa wala. Fast forward, year 2020. May nakilala na naman akong lalaki. Dito na tuluyang nabago ang mundo ko. Siya si Dean. Si Dean ay graduate ng kursong criminology at nakakilala ko siya sa isang group chat ng mga kabarangay ko sa Pilipinas. Oo, kabarangay ko lang din pala siya. Doon ko lang siya nakita sa GC. Hindi ko masyadong pinansin nung una. Dahil normal lang naman. Yung tipong kasali lang naman ako sa GC at wala dapat akong pansinin. At bukod sa lahat, wala naman ako sa Pilipinas. At isa pa, hindi ko rin naman close yung mga nasa GC na yun. Hindi ako active sa GC although na may kaibigan naman akong andon. Tas unti-unti ko napapansin na may hinahanap. Hinahanap ako ni Dean sa GC namin. Alam mo, DJ Rocky at DJ Jello, inilig ako dahil minimension niya na lang yung pangalan ko para pansinin ko siya. Napansin niyo na mga tropa ko na nandun sa GC na yon. Kaya nagkaroon na kami ng conversation itong ni Dean. At doon na nagsimula ang love story namin. Okay naman ang pag-uusap namin ni Dean hanggang sa may ibang nasa GC na at nagselos na sa amin. May ibang lalaki din pala kasing nagkakagusto sa akin at nandun din sa GC, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi naman ako sobrang kagandahan. Mataba ako at hindi ubod ng kinis ang mukha ko. Sadyang tanging mapagmamalaki ko lang ay pagiging mabait ko lang talaga. At maganda ang karakter ng pagkatao ko. Malamang yun ang tumatak sa kanila kaya nila ako nagustuhan. Fast forward. Nagkatuluyang kami ni Dean. Mabait siya. Mahal na mahal niya ako, kasalukuyan pa rin kaming LDR. Mga 5 years na kami, DJ Rocky at DJ Jello, pero oo, hanggang ngayon kami pa rin. Masaya naman kami ngayon. Maski na LDR pa rin ang relasyon namin, ay pinapanatili naming matatag at matibay ang aming relasyon. Actually nga, nagkita kami ni Dean noong 2021 nung umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon at saktong yun ang first anniversary namin bilang magjowa. Lagi kong pinagdadasal na sana siya na ang ibinigay ni Lord para sa akin. Sana siya na ang itinakda dahil nakakapagod din kasing magmahal ng maling tao. Nakakapagod magmahal at sumugal muli. Nakakapagod ng magmahal tapos masasayang lang lahat at mapupunta lang sa wala. Kaya ipinapanalangin kong this time,
Sana si Din na ang huli kong pag-ibig. Sana siya na ang makatuluyan ko. Ang taong deserving para sa idol ko. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Inaantok na kasi ako. Salamat sa pagbabasahan ng kwento ko muli. Ako si Kim at ito ang aking Secret 5.